Ito ang tatlong pinakamalakas na herbal plant na nagpapagaling sa may mga lagnat. Tara, alamin natin kung ano ang mga ito. Una, ang dahon ng oregano. Kumuha lamang po kayo ng 3 dahon ng oregano, dikdikin at ipainom sa bata o sa may mga lagnat. Naglalaman ito ng antibacterial properties, nagpapababa ito ng temperatura sa may mga lagnat. Kaya okay na okay ito. Kung medyo masakit ang inyong ulo dulot sa sipon, tara mag-uslob o magsuob tayo sa Tagalog. Kumuha lamang po ng 7 fresh na oregano, gayatin na maliliit at lagyan din ng asin para lumabas ang katas. Pakuluan ito ng 8 minuto, hintayin at kung ma-feel mo na kaya mo na makipagsuob, gora na! Ayon sa ating pananaliksik, ang amoy ng oregano ay kilala sa kanyang mga halamang gamot na katangian tulad ng antimicrobial at anti-inflammatory properties. Ang amoy nito ay maaaring makatulong sa pag-clear ng sinuses, lalo na kapag ito ay ilalagay sa mainit na tubig at ididiin ang muka sa ibabaw para humigop ng amoy. Kaya naman kung meron kayong mga sipon na hindi gumagaling, itry nyo itong panunang panlunas. Kapag nga sobrang maraming lamok sa higaan ninyo, pwede kayong magsaboy ng oregano. Kumuha lamang po kayo ng mga fresh oregano, gayatin ito ng maliliit at isaboy sa gilid ng higaan ninyo. Lalo na sa mga ayaw ng katol, pwede nyo itong gamitin. Ayaw kasi ng mga lamok ang amoy ng oregano. Nahihirapan ba kayo makatulog sa gabi at kung hindi kayo nakakatulog sa gabi, ito lamang po yung gawin ninyo. Kumuha lamang po kayo ng mga oregano na mga halaman o tinatawag din ito sa waray na kalabo. Alam nyo ba ang paglalagay pala ng mga oregano sa tabi ng inyong pagtulog ay nakakatulong mapahimbing ang ating pagtulog dahil nga sa bango ng amoy nito. At kahit may insomnia ka pa mga ka-jungle, makakatulog ka talaga ng mahimbing dahil sa tulong ng oreganong ito. Tuwing gabi kasi yung mga oregano ay naglalabas ng oxygen. Maganda po sa ating mga kwarto, kaya naman naging mahimbi ang ating pagtulog. At hindi lamang po yan mga ka-jungle kasi nakakatulong din ito mapataboy ang mga lamok. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayan! Kapag nga sobrang maraming lamok sa higaan ninyo, pwede kayong magsaboy ng oregano. Kumuha lamang po kayo ng mga fresh oregano, gayatin ito ng maliliit at isaboy sa gilid ng higaan ninyo. Lalo na sa mga ayaw ng katol, pwede nyo itong gamitin. Ayaw kasi ng mga lamok ang amoy ng oregano. Kung pakiramdam ninyo na mailap ang pera sa inyo, gawin nyo lamang po ito. Kumuha ng oregano at ilagay sa wallet at sabay ibulong na sa pamamagitan ng oreganong ito, magiging maganda ang enerhiya sa pagdaloy ng pera. Sa mga gustong makatulog ng mahimbing sa gabi at sa mga stress, ito lang ang gawin ninyo. Kumuha lang kayo ng fresh oregano, ilagay sa tubig at pwede nyong ipwesto sa bahay o sa kwarto. Ang oregano kasi ay nagbubuga ng oxygen sa gabi na nagpapasarap sa pagtulog at ang bango nito parang mint. Ito ay nakakawala ng stress. Itry nyo lang ito sa bahay nyo, malay nyo makatulog kayo at mawala ang stress ninyo. Gusto mo bang bumata sa natural na paraan? Ito ang halaman na makakatulong sa inyo. Ito ang dahon ng sambong. Familiar ba kayo nito? Minsan tumutubo ito sa iba't ibang bahagi ng damuhan. Naglalaman kasi ito ng antioxidant properties. Alam niyo ba na malalim na ang sambong ay mayroong mga sangkap na nagtataglay ng antioxidant na pakipakinabang para sa ating kalusugan para maging fresh at bata kayo. Pero take note mga ka-jungle, bawal ito sa mga low blood dahil nagpapababa ito ng dugo. Bukod sa nagpapabata ito ay maaaring makatulong din sa laban sa bato o sa kidney. Kaya naman itry nyo ito mga ka-jungle. At ito ay ayon sa ating mga traditional herbal medicine. Ngayon mo lang ba ito nalaman? I-comment mo naman na yes at i-share mo ang video na ito. Ayan! Kayo ba ay may mga UTI o urinary tract infections? Ito ang pinakamahusay na halamang gamot para sa inyo. Ayan! Ito ang tinatawag na sambong. Ang sambong ay isang halamang gamot na kilala sa panggagamot sa may mga sakit sa ihi, tulad ng urinary tract infection. Ito ay may malalim na kasaysayan bilang gamot sa mga problema sa bato at pantog. At ayon sa mga pag-aaral, ang sambong ay may mga aktibong sangkap na maaaring makatulong sa paglaban ng mga impeksyon sa pantog at ihi. Alam nyo ba mga ka-jungle na ang sambong ay mayaman sa vitamina C na nakakatulong pagpalakas ng immune system at paglaban ng impeksyon. At meron naman itong vitamina A na mahalagang papanatili na malusog na paningin at kalusugan ng balat. At alam nyo ba mga ka-jungle, matatagpuan dito ang vitamina B complex na naglalaman ng mga mahalagang bitamina tulad ng B1, B2, B3, B5, B6, B9. Ang mga bitaminang ito ay mahalagang magpapalakas ng immune system, metabolismo ng katawan at pag-andar ng mga iba't ibang organismo sa ating katawan. Kumuha lamang po kayo ng mga fresh na sambong o tinatawag din itong lakdan sa waray. Hugasan ng maigi ang sambong at saka pwede na po itong lagain o pwedeng gawing tea. Pwede mo itong inumin bago kumain ng umaga.
Saktong-sakto ito dahil meron din akong UTI mga ka-jungle. Kaya i-share mo ang video na ito para malaman din ng karamihan. Nagustuhan mo ba ang video na ito? I-comment mo naman na yes. Ayan. Gusto niyo bang mag-cleansing sa katawan dahil galing kayo sa mga kainan na mamantika at mga mataba? Nako, itong halaman din na sambong ay perfect para sa mga magki-cleansing sa tiyan. Kumuha lamang po kayo ng 7 dahon ng sambong, 4 na basong tubig at pakuluan ito ng 5 minuto. At inumin bago kumain. Meron itong sapat na antimicrobial at antioxidant na madaling maka-cleansing sa mamamantika sa loob ng ating tiyan. Take note lamang po sa mga low blood, hindi pwedeng marami ang inumin. Kaya naman napakaganda talaga ang sambong na natural na halaman para sa ating kalusugan. Ito ang 3 pinakamalakas na herbal na dahon para maiwasan ang cancer sa katawan. At dapat alam natin ito lalo na ngayong panahon na prone ang mga cancer. Kumuha lamang po kayo ng 7 dahon ng sambong, hugasan, pakuluan ng 5 minuto at gawing tsaa. Ang dahon ng sambong o Blomea blasmifera ay isang halamang gamot na may mga katangian na makakaiwas sa ating cancer. Ito ay merong anti-inflammatory properties, antioxidant properties, antimicrobial properties. Gawing itong inumin 3 times a week para din mag-cleansing ang ating mga kinain na mamantika. Kung meron naman kayong nakakapa ng mga bukol-bukol sa katawan, ang dahon ng guyabano ay maganda sa inyo. Kumuha lamang po ng sapat na dahon ng guyabano, pakuluan ito at pwede nyong ipangligo o pwede nyong inumin. Ang dahon ng guyabano o tinatawag na Annona muricata ay pinapaniwalaang may mga katangiang paggamot kabilang laban sa cancer. Pinupuksan nito ang selula ng cancer, nagpapabagal ng paglaki ng tumor at may antioxidant properties nito. Ang pangatlo naman, ang balat ng puno ng malunggay. Ito ay isang powerful plant sa may mga cancer dahil nagpapalakas ito ng immune system. Kumuha lamang po ng tangkay ng malunggay, pakuluan ito at inumin. Kung medyo masakit ang inyong ulo dulot sa sipon, tara mag-uslob o magsuob tayo sa Tagalog. Kumuha lamang po ng 7 fresh na oregano, gayatin na maliliit at lagyan din ng asin para lumabas ang katas. Pakuluan ito ng 8 minuto, hintayin at kung ma-feel mo na kaya mo na makipagsuob, gora na! Ayon sa ating pananaliksik, ang amoy ng oregano ay kilala sa kanyang mga halamang gamot na katangian tulad ng antimicrobial at anti-inflammatory properties. Ang amoy nito ay maaaring makatulong sa pag-clear ng sinuses, lalo na kapag ito ay ilalagay sa mainit na tubig at ididiin ang muka sa ibabaw para humigop ng amoy. Kaya naman kung meron kayong mga sipon na hindi gumagaling, itry nyo itong panunang panlunas. Ito ang 3 pinakamalakas na herbal na dahon para maiwasan ang cancer sa katawan. At dapat alam natin ito lalo na ngayong panahon na prone ang mga cancer. Kumuha lamang po kayo ng 7 dahon ng sambong, hugasan, pakuluan ng 5 minuto at gawing tsaa. Ang dahon ng sambong o Blomea blasmifera ay isang halamang gamot na may mga katangian na makakaiwas sa ating cancer. Ito ay merong anti-inflammatory properties, antioxidant properties, antimicrobial properties. Gawing itong inumin 3 times a week para din mag-cleansing ang ating mga kinain na mamantika. Kung meron naman kayong nakakapa ng mga bukol-bukol sa katawan, ang dahon ng guyabano ay maganda sa inyo. Kumuha lamang po ng sapat na dahon ng guyabano, pakuluan ito at pwede nyong ipangligo o pwede nyong inumin. Ang dahon ng guyabano o tinatawag na Annona muricata ay pinapaniwalaang may mga katangiang paggamot kabilang laban sa cancer. Pinupuksan nito ang selula ng cancer, nagpapabagal ng paglaki ng tumor at may antioxidant properties nito. Ang pangatlo naman, ang balat ng puno ng malunggay. Ito ay isang powerful plant sa may mga cancer dahil nagpapalakas ito ng immune system. Kumuha lamang po ng tangkay ng malunggay, pakuluan ito at inumin. Update nga pala sa aking naitanim na oregano dito sa tubig. Abay, nag-ugat na ito. Sa mga hindi natutubuan ng mga oregano, abay pwede kayong magtanim sa tubig dahil mabilis mapaugat at mapapanitili mapaganda ang ating mga oregano na halaman. Siguraduhin nyo lang na papalitan nyo ang tubig at papaarawan ito paminsan-minsan.